Tahimik ang buhay ko sa baryong iyon. Parang sanay na ang paligid sa paghinga ko. Gigising ako bago sumikat ang araw, lalakad papunta sa bukid, hahawak sa lupang ilang taon ko nang kinakausap kahit hindi naman sumasagot. Mula nang iwan ako ng asawa ko, natutunan kong makontento sa katahimikan. Hindi masakit sa una, pero habang tumatagal, doon mo mararamdaman na may kulang. Hindi pera, hindi pagkain, kundi presensya. Iyong may makikinig kahit hindi ka magsalita. Kaya siguro hindi ako nagtaka ng isang hapon may napansin akong lalaking nakaupo sa gilid ng bukid, sa mismong lugar kung saan ako madalas magpahinga kapag pagod na ang likod at isip ko. Hindi ko siya napansin agad, parang bahagi lang siya ng tanawin. Nakaupo sa isang malaking bato, tuwid ang likod, tahimik. Hindi siya mukhang dayo, pero hindi rin taga rito. Simple ang suot niya, walang dumi, walang bakas ng trabaho sa bukid, pero hindi rin mukhang mayaman. Nang una kaming magkatitigan, agad siyang umiwas ng tingin. Akala ko may kasalanan ako, baka istorbo lang ang presensya ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Pero kinabukasan, nandoon pa rin siya. Parehong oras, parehong pwesto, parang may hinihintay. Ilang araw ang lumipas na gano'n ang eksena. Hindi kami nag-uusap, hindi rin siya umaalis kapag dumadaan ako. Wala ring takot sa mata niya, wala ring ngiti. Tahimik lang. At sa katahimikan na iyon, may kung anong kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya makakabahala, pero hindi rin normal. Para bang may hangganang hindi ko dapat tawirin, pero kusa akong lumalapit. Isang hapon, napaupo ako sa hindi kalayuan sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ligtas doon. Parang may presensyang nagbabantay kahit wala namang sinasabi. Nang gabing iyon, unang beses akong nanaginip na malinaw. Hindi siya bangungot, hindi rin maganda. Nandoon lang ang bukid, ang buwan, at ang lalaking nakaupo sa bato. Nakatingin siya sa akin, diretsyo, walang emosyon. Pagkagising ko, pakiramdam ko ay may nawala, parang oras na hindi ko maalala kung saan napunta. Kinabahan ako, pero hindi ko iyon sinabi kahit kanino. Sa baryo kasi kapag may ikinuwento kang kakaiba, agad kanilang lalagyan ng pangalan. Baliw, napaglaruan ng kung ano, o malas. Kaya kinabukasan, nang makita ko siyang muli sa gilid ng bukid, hindi na ako nagulat. Sa halip, may kung anong ginhawa ang pumasok sa dibdib ko. Parang hindi na ako nag-iisa. Hindi pa rin kami nag-uusap, pero ramdam ko na ang presensya niya ay hindi basta-basta. At sa mismong sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang simpleng katahimikan na iyon ang unti-unting huhubog sa pinakamapanganib na karanasan ng buhay ko. Ang akala kong kaibigan ng katahimikan, siya pala ang simula ng pagkalayo ko sa mundong nakasanayan ko. Hindi na siya umuupo sa bato kinabukasan. Sa halip, nadatnan ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa dulo ng bukid. Parang sinadya niyang makita ko agad siya. Noon lang kami unang nag-usap at kakaiba ang simula dahil wala siyang tanong tungkol sa pangalan ko, trabaho ko o kung saan ako nakatira. Ang una niyang sinabi ay tungkol sa lupa. Tinuro niya ang bahagi ng bukid na matagal ko nang iniiwasan dahil laging mahina ang ani roon. Sinabi niyang may mali sa daloy ng tubig sa ilalim ng lupa. Napakunot ang noo ko dahil wala pa akong sinasabing kahit ano, pero tama ang obserbasyon niya. Doon nagsimulang mabuo ang kakaibang koneksyon namin, hindi sa damdamin agad, kundi sa pakiramdam na parang kilala niya ako kahit ngayon lang kami nag-usap. Mula noon, araw-araw na siyang naroon, hindi na sa iisang lugar, minsan sa gilid ng sapa, minsan sa lilim ng puno, minsan sa mismong gitna ng bukid na parang hindi siya naiinitan. Kapag tinatanong ko kung saan siya nakatira, laging malabo ang sagot. Sinasabi niyang malapit lang pero hindi niya tinuturo. Hindi rin siya nagtatanong tungkol sa asawa kong umalis, pero sa bawat salita niya, pakiramdam ko alam niya ang bigat na dala ko.
Kapag napapagod ako, nauupo siya sa tabi ko, hindi para magsalita, kundi para makinig. At sa katahimikan naming dalawa, unti-unting gumagaan ang dibdib ko. Napansin ko rin ang mga bagay na hindi tugma sa normal na tao. Hindi ko siya kailanman nakitang kumain. Kapag inaalok ko ng baon, ng kanin o tinakay, ngumingiti lang siya at umiiwas ng tingin. Hindi rin siya umiinom ng tubig kahit tirik ang araw. Isang beses, tinanong ko kung hindi ba siya napapagod. Sumagot siya ng oo, pero iba raw ang pagod niya. Hindi ko na inuusa. Sa probinsya, may mga tanong na mas ligtas na huwag sagutin. Pero kahit ganon, hindi siya nakakatakot. Sa totoo lang, mas kampante ako sa kanya kaysa sa mga taong matagal ko nang kilala. May mga gabiling bigla na lang siyang nawawala. Hindi siya nagpapaalam, hindi rin nagpapaalam sa pagbabalik. Pero tuwing babalik siya, parang walang lumipas na oras. Isang umaga, napansin kong sariwa ang mga tanim ko kahit walang ulan. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Hindi ko rin sinabi sa kanya, pero nakita ko ang bahagyang ngiti sa labi niya. Parang alam niyang napansin ko. Hindi siya nagyabang, hindi rin nagpakitang gilas. Parang natural lang sa kanya ang mga bagay na para sa akin nahihimala. Habang tumatagal, mas nagiging bukas ako sa kanya. Ikinuwento ko ang mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Ang galit ko sa sarili ko, ang pagkukulang ko bilang asawa, ang takot ko na tumanda mag-isa. Hindi siya nagbibigay ng payo. Hindi rin niya ako hinuhusgahan. Nandyan lang siya, tahimik, nakatingin sa malayo, pero ramdam kong naririnig niya ang bawat salita. At sa tuwing natatapos akong magsalita, pakiramdam ko ay may bahaging gumagaling sa loob ko. Isang hapon, tinanong ko siya kung bakit palagi siyang naroon. Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin siya sa bukid, sa hangganan kung saan nagsisimula ang kakahuyan. Nang magsalita siya, mahina ang boses niya, halos pabulong. Sinabi niyang may mga lugar na hinahatak ang mga kaluluwang may sugat. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero may bigat ang mga salita niya. Parang hindi iyong basta opinyon, kundi katotohanang matagal na niyang alam. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang takot, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Dahil napansin kong hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Kapag wala siya, parang may kulang sa araw ko. At kahit may mga bagay ng hindi normal, pinili kong huwag umatras. Sa isip ko, kaibigan lang siya. Isang kaibigang dumating sa panahong wala na akong inaasahan. Hindi ko alam na sa bawat araw na pinipili kong manatili sa tabi niya, mas lalo akong lumalalim sa isang ugnayang hindi ko pa nauunawaan. At unti-unti kong iniiwan ang mundo na akala ko ay sa akin lang. Nagsimula ang lahat sa palengke. Sa araw na hindi ko naman planong magtagal, maaga akong bumaba ng baryo para bumili ng binhi at ilang gamit sa bukid. Habang naglalakad ako sa makitid na pasilyo ng mga tindahan, ramdam ko ang mga matang sumusunod sa akin. Hindi iyon bago. Kilala naman ako roon, pero may isang titig na kakaiba. Mabigat, parang sinusukat ang bawat hakbang ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng tindahan ng mga halamang gamot. Payat siya, kulubot ang balat, at ang mga mata niya ay tila sanay nang tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwan. Hindi niya ako tinawag agad. Hinayaan niya mula akong lumapit, parang alam niyang mapapadaan ako sa harap niya. Nang magkalapit na kami, bigla siyang nagsalita. Hindi niya binanggit ang pangalan ko pero alam kong ako ang tinutukoy niya. Sinabi niyang may kakaibang anino raw akong dala. Napahinto ako. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ngumiti lang siya ng bahagya. Isang ngiting walang saya, walang biro. Sinabi niyang ang mga nilalang na hindi tumatanda ay hindi dapat kinakaibigan ng tao. Doon ko unang narinig mula sa ibang bibig ang salitang matagal ko nang iniiwasan sa isip ko. Sinabi niyang may mga ugnayang hindi agad nakikita ang kapalit. May mga presensyang nagbibigay ginhawa sa simula pero dahan-dahang kumukuha ng higit pa sa inaakala mo. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid.
Hindi ako natakot pero hindi rin ako mapakali. Parang may bahagi ng sarili ko na gustong umalis at may bahagi ring gustong makinig hanggang dulo. Tinanong ko siya kung sino ang tinutukoy niya, kung may nakita ba siyang kasama ko. Umiling siya. Hindi raw niya kailamang makita. Ramdam na raw iyon sa paraan ng paghinga ko. Sinabi niyang hindi lahat ng engkanto ay halimaw, pero lahat sila ay may batas na hindi kayang sundin ng tao nang walang kapalit. Pinayuhan niya akong umiwas, putulin ang anumang ugnayan habang maaga pa. Nang tanungin ko kung paano, matagal siyang natahimik. Sa kanya sinabi na minsan ang paglayo ay hindi sapat kapag may pahintulot na ang puso. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na supot na may lamang tuyong dahon at asin. Hindi niya ipinaliwanag kung para saan iyon. Sinabi lang niya na darating ang araw na malalaman ko kung kailangan ko pa bang gamitin iyon. Umuwi akong magulo ang isip. Hindi ko agad naisip ang kaibigan ko sa bukid, pero sa bawat hakbang pauwi, unti-unti siyang pumapasok sa isip ko. Ang paraan ng pagsasalita niya, ang kakaibang kaalaman niya, ang presensya niyang parang laging tama ang oras. Sinubukan kong ipaalala sa sarili ko na wala pa akong nakikitang masama. Wala pa akong nawawala. Sa halip, parang mas maayos pa ang takbo ng buhay ko mula nang dumating siya. Kaya nang narating ko ang bukid kinahapunan at makita ko siyang nakatayo sa malayo, kusa akong itinabi sa isip ko ang babala ng matanda. Hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa nangyari sa palengke. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi ko dapat sabihin. Para bang may linya akong lalampasan kapag ginawa ko iyon. Napansin niya ang pagiging tahimik ko. Tinanong niya kung may bumabagabag sa akin. Saglit akong nag-isip, pero sa huli, umiling lang ako. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, parang may lungkot na hindi ko pa nakikita noon. Para bang alam niya ang bagay na pilit kong tinatakasan. Kinagabihan, inilabas ko ang supot na ibinigay ng matanda. Inamoy ko ang laman niya, pinisil sa kamay pero wala akong naramdamang kakaiba. Hindi ko ito ginamit. Sa halip ay itinago ko ito sa isang sulok ng bahay, malayo sa aking paningin. Pinili kong matulog na parang walang nangyari. Kahit sa loob-loob ko ay may maliit ng boses na nagtatanong kung hanggang kailan ko kayang ipikit ang mga mata sa babalang malinaw ko nang narinig. Sa puntong iyon, hindi ko pa alam na ang pagtanggi kong makinig ang unang hakbang sa mas malalim na pagkakasangkot sa mundong hindi para sa akin. Nang gabing iyon, hindi ko planong lumabas ng bahay. Pagod ang katawan ko at mabigat ang isip. Parang may nakapatong sa dibdib ko na hindi ko maalis. Maaga akong humiga, nakikinig sa mga tunog ng gabi, sa huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin sa bintana. Hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Ang huli kong alaala ay ang kisamin ng bahay at ang tanong sa sarili kung tama ba ang desisyong huwag pansinin ang babalan na rinig ko. Pagmulat ko ng mata, wala na ako sa kama. Nakatayo ako sa gitna ng kakahuyan. Ang lupa ay malamig sa talampakan at ang hangin ay may kakaibang bigat na hindi ko pa nararanasan noon. Hindi ako natakot agad. Ang una kong naramdaman ay pagkalito. Walang bakas ng bahay, walang ilaw ng baryo, tanging mga puno na matataas at magkakalapit, parang matagal nang nagbabantay sa lugar na iyon. Ang liwanag ng buwan ay sapat lang para makita ko ang sarili kong mga kamay. May kakaibang katahimikan, hindi tulad ng karaniwang gabi sa bukid. Walang kuliglig, walang ibon, parang pinigilan ang lahat ng tunog. Doon ko naramdaman ang unang kaba. Sinubukan kong magsalita, pero parang nalunok ng hangin ang boses ko. Sa di kalayuan, may nakita akong pamilyar na anyo. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang punong balete. Tahimik, parang inaasahan niyang magising doon. Hindi siya nagulat nang makita ako. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakit. Ang mga hakbang niya ay halos hindi dumadampi sa lupa. Tinanong ko siya kung nasaan kami, kung paano ako napunta roon. Sumagot siya na parang natural lang ang lahat. Sinabi niyang nandito lang kami, sa lugar kung saan hindi sinusukat ang oras tulad sa mundo ko. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero sa paraan ng pagsasalita niya,
parang matagal na niyang gustong ipaliwanag iyon. Sinabi niyang matagal na niya akong pinagmamasdan bago pa man kami magkita sa bukid. Hindi bilang tao, kundi bilang presensya. May mga kaluluwang, ayon sa kanya, mas bukas kaysa sa iba. Mga kaluluwang madaling makirinig, madaling mahatak. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o matakot, pero sa halip nakaramdam ako ng lungkot. Parang may bahagi ng sarili kong hinubaran ng lihim na hindi ko alam na dala ko. Tinanong ko kung bakit ako. Sumagot siya na hindi lahat ng bagay ay may paliwanag na kayang tanggapin ng isip ng tao. Habang nagsasalita siya, napansin kong nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila mas nagiging malinaw. Ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. May mga liwanag sa pagitan ng mga dahon. Hindi apoy, hindi bituin. Parang mga matang nagmamasid. Gusto kong umatras pero hindi gumagalaw ang mga paa ko. Hindi niya ako hinawakan, hindi rin niya ako pinilit. Sinabi niyang sapat na ang presensya ko, ang pahintulot na hindi ko na malayang ibinigay. Doon ko unang naramdaman ng takot na hindi dulot ng banta, kundi ng pagkaunawa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nandoon. Maaaring minuto lang, maaaring oras, maaaring higit pa. Walang pakiramdam ng paglipas ng panahon. Ang alam ko lang ay may mga sandaling parang bumabalik ang mga alaala ko, ang buhay ko sa baryo, ang katahimikan ng bukid. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang sandaling parang humiwalay sa loob ko, parang may iniwan akong piraso ng sarili ko sa lugar na iyon. Nang naramdaman ko ang lamig ng hamog sa balat ko, bigla akong napapikit. Nagising ako sa gilid ng bukid kinabukasan. Ang damit ko ay may bahid ng putik at dahon. Sumisikat na ang araw at ang mga ibon ay umaawat na parang karaniwang umaga lang. Walang bakas ng kagubatan na nakita ko. Parang panaginip lang ang lahat. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Dahil sa dibdib ko ay may kakaibang bigat na hindi ko maipaliwanag. Nang tumayo ako, napansin kong mas malinaw ang mga kulay sa paligid, mas matalas ang tunog, parang mas buhay ang mundo. At sa kabila ng takot at pagkalito, may bahagi sa akin na naghahanap sa kanya. Naghahanap sa gabing iyon na alam kong hindi na mawawala sa alaala ko. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nangyari. Hindi ko rin tinanong sa sarili ko kung bakit ko piniling manahimik. Ang alam ko lang ay may lihim na akong dala. At sa gabing iyon, nagsimula ang ugnayang hindi ko na kayang itanggi. Ang pagkawala ko sa isang gabi ay hindi lang pagkaligaw sa kagubatan, kundi unang hakbang sa paglayo ko sa mundong dati kong kinabibilangan. Hindi ko agad napansin ang pagbabago. Sa una, inisip kong normal lang iyon, epekto ng mahabang trabaho o kulang sa tulog. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na hindi ko na kayang ipagwalang bahala. Ang bukid na matagal ko nang inaasahang muling bubuhayin ay biglang naging masagana. Ang mga tanim na dati halos mamatay na sa tagtuyot ay tumayong tuwid, luntian at malusog. Kahit ang mga kapitbahay ko ay napapatingin, nagtatanong kung ano raw ang sikreto ko. Wala akong maisagot. Hindi ko rin alam kung paano ipaliliwanag ang swerte na tila kusang dumarating. May mga umagang nagigising ako na magaan ang pakiramdam. Parang kaya kong tapusin ang gawain ng hindi hinihingalin. May mga gabing mahimbing ang tulog ko kahit walang dahilan. Unti-unting bumalik ang mga taong matagal nang lumayo sa akin. Ang ilan ay humihingi ng tulong, ang iba'y nakikipagkwentuhan na parang walang nangyari noon. May mga pagkakataong may perang dumarating na hindi ko inaasahan, mga bayad sa utang na matagal ko nang inakala na hindi nababalik. Sa panlabas, tila umaayos ang lahat. Kung titingnan ng iba, masasabi nilang bumuti ang kapalaran ko. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may kapalit na hindi agad nakikita. Tuwing umaga, may kirot sa dibdib na parang may kulang sa hininga ko.
Hindi masakit pero nakakapagod. Sa bawat pag-angat ng araw, parang may bahagyang bigat sa ulo ko. Parang may puyat na hindi ko maalala kung kailan nagsimula. Minsan may mga marka sa balat ko, maliliit na pasa o gasgas na hindi ko alam kung saan galing. Kapag sinusubukan kong alahalanin ang nangyari sa gabi, parang may bahagi ng alaala ko na natatakpan ng ulap. Hindi na rin ako ganun kadaling lapitan ng mga tao. May mga pagkakataong hindi nila ako napapansin kahit harap na nila ako. Akala ko ay nag-iinarte lang sila o baka abala lang. Pero paulit-ulit nang nangyari iyon at sa bawat beses may bahagyang kirot sa loob ko. Para bang unti-unti akong nagiging bahagi ng paligid, hindi na sentro ng mga mata. Kapag nakatingin ako sa salamin, ako pa rin naman iyon. Pareho ang muka, pareho ang anyo. Pero may kung anong kakaiba sa mga mata ko. Parang may lalim na hindi ko maalala kung kailan ko nakuha. Hindi na rin ako siya madalas makita sa bukid. Hindi tulad noon na araw-araw ay naroon siya, ngayon ay minsan na lang. At tuwing lalabas siya, may lungkot sa kilos niya. Kapag tinatanong ko kung bakit, sinasabi niyang ganito raw talaga kapag nagsisimula. Hindi niya ipinaliliwanag kung ano ang tinutukoy niya at sa pagkakataong iyon, hindi ko na rin tinanong. Parang pareho naming alam na may bagay na hindi dapat bigkasin. Sa halip, tinatanggap ko na lang ang mga araw na naroon siya at ang mga gabing wala. Isang gabi, nagising ako na basang-basa ng pawis. May panaginip akong hindi ko maalala ang laman, pero ramdam ko ang takot at pangungulila. Sa gilid ng kama, napansin ko ang isang bahagyang sugat sa balikat ko, parang marka ng pagkakahawak. Hinawakan ko iyon at sa sandaling iyon, parang may dumaloy na lamig sa buong katawan ko. Doon ko unang naisip na may higit pa sa swerte ang nangyayari. May kapalit na unti-unting kinukuha sa akin kahit hindi ko pa alam kung ano. Kinabukasan, sinubukan kong pumanagig. Hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako pumunta sa bukid, pero kahit sa loob ng 4 na sulok, ramdam ko ang pagod. Parang ang pahinga ay hindi na sapat. Parang may bahagi ng sarili ko na nauubos kahit hindi ako gumagalaw. Sa katahimikan ng bahay, naalala ko ang sinabi ng matanda sa palengke. Ang babala tungkol sa mga ugnayan na may kapalit. Noon ko lang naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang isuko ang mga biyayang dumating. Hindi ko kayang itaboy ang presensya na nagdala ng liwanag sa buhay kong matagal ng madilim. Pinili kong manahimik, magkunwaring normal ang lahat. Sa isip ko, baka lilipas din ito. Baka pansamantala lang ang pagod, baka sobra lang ang iniisip ko. Hindi ko pa kayang tanggapin na ang pagbabalik ng ginhawa sa buhay ko ay may kaakibat na unti-unting pagkawala ng sarili. At sa bawat araw na pinipili kong pagpatuloy, mas lalo akong nalulubog sa isang kasunduan na hindi ko pa lubos na una-unawaan. Hindi ko na kayang balewalain ang mga pagbabago, kaya isang gabi, hinarap ko siya. Hindi sa bukid, hindi sa kakahuyan, kundi sa lugar na hindi ko maalalang dinaanan pero pamilyar sa pakiramdam. Parang nasa pagitan niyon ng panaginip at gising. May liwanag na hindi galing sa buwan o araw at may hangin na walang amoy pero may bigat. Nakatayo siya sa harap ko. Mas malinaw ang anyo kaysa dati. Mas buo, mas totoo. Doon ko naramdaman na oras na para marinig ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi ako nagtanong agad, siya ang unang nagsalita. Sinabi niyang alam niyang napapansin ko na ang kapalit. Hindi raw yun parusa, kundi batas. May mga bagay na hindi maaaring ibigay ng walang kapalit, lalo na kapag tumatawid ang ugnayan sa pagitan ng dalawang mundong hindi dapat magtagpo. Inamin niya na siya ay engkanto, hindi sa paraang kinakatakutan ng mga kwento, kundi bilang nilalang na may sariling tungkulin at hangganan. Hindi raw niya ito intensyong saktan ako. Sa simula, ang nais lang daw niya ay makalapit, makaramdam ng pagiging tao kahit saglit.
Sinabi niyang ang mundo nila ay tahimik ngunit mabigat. Mahaba ang panahon ngunit kaunti ang saysay. Hindi sila nagkakasakit, hindi rin sila tumatanda tulad ng tao. Pero kapalit noon ay ang kawalan ng pagbabago. Nang makita niya raw ako, nakita niya ang isang buhay na sugatan ngunit bukas. Ang kalungkutan ko ang nagbukas ng pintuan. Hindi niya raw ako pinilit. Ang bawat hakbang ay may pahintulot ko. Kahit hindi ko namamalayang ibinibigay ko iyon. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang pala ako biktima ng pangyayari. Bahagi rin ako ng pagpili. Inamin din niya ang tungkol sa ugnayan namin, ang pakikipaglapit na lampas sa pagkakaibigan. Sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit lumalalim ang kapalit. Ang tinatawag na mga taong nakiapid ay hindi lang pisikal, kundi paghalo ng lakas, ng diwa, ng pagkatao. Sa tuwing nagtatagpo ang mga mundo namin, may bahaging kumakalas sa akin at may bahaging napupunta sa kanya. Hindi niya iyon itinanggi, hindi rin niya ipinagtanggol. Sinabi lang niyang iyon ang katotohanan na matagal na niyang gustong sabihin. Tinanong ko kung bakit hindi niya ako pinigilan. Matagal siyang natahimik bago sumagot. Sinabi niyang dahil mahal niya ako. Hindi tulad ng pagmamahal ng tao, kundi pagmamahal na nagmumula sa pagnanais na manatili kahit mali. Alam daw niyang may hangganan ng lahat, pero sa bawat sandaling kasama niya ako, nakakalimutan niya ang tungkulin. At sa bawat sandaling hinahayaan ko siyang nanatili, mas lalo akong napapalapit sa mundong hindi para sa akin. Sinabi niyang may hangganan ng ugnayan namin. Darating ang araw na kailangan kong pumili. Manatili bilang tao at bitawan siya o ipagpatuloy ang ugnayan at tanggapin ng unti-unting pagkalagas ng aking sarili. Hindi raw yun mangyayari agad, unti-unti raw, dahan-dahan, hanggang sa hindi ko na mararamdaman ng bigat dahil wala na akong sapat na lakas para makaramdam. Nang marinig ko iyon, parang may humigpit sa dibdib ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa linaw ng mga salitang matagal kong iniiwasan. Sinubukan kong magtanong kung may paraan pa bang itigil ang lahat. Sinabi niyang may mga ritual, may mga babala, may mga bagay na ginagawa ng mga tao para umiwas. Pero kapag umabot na sa puntong naghalo na ang mga diwa, hindi na raw yun gaanong kadali. Ang tangong magagawa ay bawasan ng pagkikita, pigilan ng paglapit, at ihanda ang sarili sa paghihiwalay. Sa bawat salitang binibigkas niya, ramdam kong hindi lang ako ang nasasaktan. May lungkot sa boses niya, parang may matagal na niyang tinatanggap na hindi niya kayang baguhin. Nang tapos siyang magsalita, walang katahimikan ng sumunod. May bigat lang na nakabitin sa pagitan namin. Hindi ko siya itinaboy, hindi rin ako lumapit. Doon ko unang naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkakasangkot. Hindi ito kwento ng engkanto at tao lang. Kwento ito ng dalawang nilalang na parehong nagkamali sa pagnanais na tumakas sa kani-kanilang kalungkutan. At sa sandaling iyon, alam kong nasa gitna na ako ng dalawang mundo, hawak ng pag-ibig na hindi ko dapat pinili, at ng katotohanang kailangan ko ng harapin kung sino talaga ang mawawala kapag nagpatuloy pa ako. Mula nang marinig ko ang katotohanan, hindi na bumalik sa dati ang katawan ko. Hindi ito biglaan, walang dramatikong pagbagsak o pagkahimatay. Sa halip, parang dahan-dahang hinihigop ang lakas ko araw-araw. Gumigising pa rin ako tuwing umaga, pero may bigat na sa bawat pagbangon. Ang mga gawain na dati kaya kong tapusin bago magtanghali, ay inaabot na ngayon ng hapon. Hindi masakit ang katawan ko, pero parang wala na itong sigla. Para bang may nawawalang bahagi na hindi ko mahanap kahit anong pahinga ang gawin ko. Nawala ang gana ko sa pagkain, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil parang hindi na kailangan ng katawan ko. Kahit pilitin kong kumain, parang hindi ako nabubusog. Ang lasa ng pagkain ay nandoon pa rin, pero ang kasiyahang kasama nito ay parang naputol. Unti-unti rin akong pumapayat. Hindi halata sa una pero ramdam sa mga buto ko, sa paraan ng paghapit ng damit sa balat. Kapag tinitignan ko ang sarili ko sa salamin,
May anino akong nakikita sa ilalim ng mga mata ko. Parang matagal nang walang tulog kahit maaga naman akong humihiga. Mas masakit pa roon ang pagbabago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa akin. May mga araw na dumadaan ako sa gitna ng baryo at walang bumabati. Hindi dahil galit sila, kundi dahil parang hindi nila ako napapansin. Kapag nagsasalita ako, may mga sandaling hindi agad nilang naririnig. Akala ko'y nagbibingi-bingihan lang sila, pero napansin kong kahit ang mga bata ay hindi na tumitingin sa akin. Para akong hangin na dumaraan, nararamdaman pero hindi nakikita. Sa bawat ganitong sandali, may kirot sa dibdib ko na mas masakit kaysa sa anumang sugat. Hindi ko na rin kayang magtrabaho ng mag-isa sa bukid. Madalas akong nakaupo sa lilim, hinihintay ang lakas na hindi dumarating. Kapag nakapikit ako, may mga sandaling parang lumalabo ang hangganan ng gising at tulog. May mga alaala akong pumapasok na hindi akin, mga lugar na hindi ko pa napupuntahan pero pamilyar sa pakiramdam. Doon ko naramdaman na ang sinasabi niyang paghalo ng diwa ay hindi lang salita. Unti-unti na akong nagiging dayo sa sariling katawan. Hindi ko na rin siya hinahanap tulad ng dati. Sa halip, parang iniiwasan ko na ang mga lugar kung saan maaari siyang lumitaw. Hindi dahil galit ako, kundi dahil mas ramdam ko ang epekto kapag malapit siya. Sa tuwing nararamdaman ko ang presensya niya, mas bumibigat ang katawan ko, mas humihina ang tuhod ko. Parang ang bawat sandali ng pagkikita ay may kapalit na araw ng panghihina. Alam kong napapansin niya ito. Ramdam ko ang lungkot at pag-aalala sa paraan ng paglapit niya kahit wala siyang sinasabi. Isang araw, sinubukan kong lumakad palayo sa baryo, lampas sa mga taniman, papunta sa lugar na hindi ko na madalang puntahan. Akala ko kapag inilayo ko ang sarili ko sa lahat, babalik ang lakas ko, pero sa bawat hakbang, mas lalo akong hinihingal. Parang ang lupa mismo ang humihila pababa sa akin. Naupo ako sa ilalim ng puno, pawis na pawis kahit hindi mainit ang araw. Doon ko unang naramdaman ang takot na hindi ko na kayang itanggi. Takot na baka tama ang sinabi niya, na may hangganan na ang pagbabalik ko sa pagiging ganap na tao. Sa gabi ay hindi na ako nananaginip tulad ng dati. Sa halip, nagigising ako sa kalagitnaan ng dilim na may pakiramdam na may nawawala. Hindi alaala, hindi oras, kundi lakas ng loob. Parang bawat paggising ay may kaunting bahagi ng akin na hindi na bumabalik. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang nakiapid. Hindi lang ito ugnayan ng katawan, kundi pagpapayag na may pumasok sa sarili mong hangganan, hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka nagtatapos at kung saan siyang nagsisimula. Sa puntong iyon, alam kong hindi na sapat ang pag-unawa. Kailangan ko nang pumili, kahit hindi ko pa alam kung paano. Ang katawan ko ang unang binibigay ng babala, mas malinaw kaysa sa anumang salita. At sa bawat araw na hinahayaan kong lumipas ng walang desisyon, mas lalo akong nauubos. Unti-unti, tahimik, parang dahong nalalagas ng walang nakakarinig ng tunog ng pagbagsak. Hindi ko na hinintay na tuluyan akong maubos bago ako kumilos. Isang umaga, bago pa man magising ang baryo, nagpasya akong putulin ang ugnayan. Hindi iyon desisyong biglaan. Matagal na itong umuukit sa isip ko, dahan-dahang hinuhubog ng panghihina at takot. Alam kong hindi sapat ang basta pag-iwas, pero yun lang ang kaya kong simulan. Hindi ako pumunta sa bukid, hindi ako dumaan sa mga landas na dati naming pinagtatagpuan. Pinili kong manatili sa bahay, parang pagtatago, parang paghahanda sa unos na alam kong darating. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Hindi bagyo ang dumating, kundi katahimikang mas mabigat kaysa dati. Parang pinigil ang paghingarang paligid.
Sa loob ng bahay, may malamig na gumapang sa mga pader, sa sahig, sa aking balat. Doon ko naramdaman ang unang pagtuton ng mundong hindi ko nakikita. May mga tunog sa labas na hindi ko maipaliwanag, hindi yabag, hindi huni, kundi parang bulong na sabay-sabay. Hindi ako lumabas. Pinilit kong manatili kahit nanginginig ang tuhod ko. Nang nagtakip silim, lumitaw siya sa may pintuan. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya roon, tahimik, mas malayo ang tingin kaysa dati. Hindi ko siya tinanong kung paano niya ako natagpuan. Alam kong hindi iyon mahalaga. Sinabi ko sa kanya ang pasya ko. Diretso, walang paligoy. Sinabi kong kailangan kong tapusin ang lahat, na hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kapalit. Na gusto kong manatili bilang tao, kahit mahirap, kahit mag-isa. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang may puwersang ayaw tanggapin ang mga salitang binibitawan ko. Hindi siya nagalit agad. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang, saka huminto. Sinabi niyang naiintindihan niya, pero hindi ganun kadali ang paghihiwalay. May mga batas ang mundo nila na hindi basta nababasag ng kagustuhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ng iba pa. Hindi ko sila nakikita, pero alam kong naroon sila. Nakikinig, naghihintay. Sinabi niya na ang desisyon ko ay hamon, hindi lang sa kanya, kundi sa mga nilalang na nagbabantay sa hangganan ng mga mundo. Nagbago ang tono ng paligid. Ang lamig ay naging bigat. Ang katahimikan ay naging presyon. May mga sandaring nahilo ako, parang hinihila ang loob ko palabas ng katawan ko. Hinawakan ko ang mesa para hindi bumagsak. Sa gitna ng lahat, narinig ko ang boses niya. Mas malinaw kaysa sa angabulong. Sinabi niyang pipili siya. Na alam niyang mali ang ugnayan, pero hindi niya kayang basta iwan ako sa ganitong kalagayan. Ang pagpili niya ay hindi pabor sa sarili niya. Alam kong ramdam niya ang galit ng mundo nila, ang pagtutol ng mga nilalang na mas matagal na nabubuhay kaysa sa akin. Sinabi niyang may gabi na kailangang pagdaanan, isang huling pagsubok. Hindi ritual na may apoy o dasal, kundi paghihiwalay na may sakit. Kailangan naming hindi magtagpo, kahit sa isip, kahit sa alaala, sa loob ng panahong hindi ko alam kung gaano katagal. Sa panahong iyon, haharapin ko ang pagkawala. At haharapin niya ang kaparusahan ng paglabag. Nang marinig ko iyon, gusto kong umatras, sabihin na ituloy na lang namin ang dati, pero alam kong iyon ang takot na matagal kong pinapakinggan. Sa gabing iyon, sinura ko ang lahat ng bintana, pinatay ko ang ilaw, umupo ako sa gitna ng bahay, mag-isa. Hindi ako nagdasal, hindi rin ako umiyak. Pinili kong huminga, isa-isa, kahit mabigat. Sa labas, ramdam ko ang galaw ng mga presensyang hindi ko makikita. Parang may umiikot sa bahay, sinusubok ang tibay ng desisyon ko. May mga sandaling gusto kong sumigaw ng pangalan niya, pero kinagat ko ang labi ko hanggang maramdaman ko ang alat ng dugo. Alam kong bawat tawag ay pagbukas ng pinto. Lumipas ang oras parang taon. May mga sandaling akala ko'y babagsak ang bahay. May mga sandaling akala ko'y mawawala ako. Pero nanatili ako. Sa pagitan ng takot at pangungulila, may kakaibang linaw na pumasok sa isip ko. Na ang tag-ibig na kumikitil sa sarili ay hindi pag-ibig, kahit gaano pa itong katamis sa simula. Nang sumikat ang araw, wala na ang presensya sa paligid. Tahimik na uli ang baryo. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang gabing iyon ay simula pa lang ng presyong kailangan naming bayaran. Pareho. Sa magkaibang paraan. Hindi agad bumalik ang lakas ko matapos ang gabing iyon. Sa halip, parang mas lalong humina ang katawan ko na para bang siningil na ako ng lahat ng ipinahiram sa akin. Pagkagising ko kinabukasan, hirap akong bumangon. Ang sikat ng araw na dating nagbibigay sigla ay tila masyadong maliwanag, masyadong mabigat sa mata. Bawat galaw ay may kasamang hilo at bawat paghinga ay parang may kulang. Doon ko naunawaan na ang pagpuputol ng ugnayan ay hindi agarang lunas. Isa itong pagdaan sa gitna ng kawalan.
Unti-unting naglaho ang mga biyayang dumating sa akin. Ang bukid na naging luntian ay bumalik sa dati. Parang hinigop ang sigla sa lupa. May mga tanim na nalanta kahit sapat ang dilig. Ang perang hindi ko inaasahan ay naubos sa mga gastusing hindi ko maiwasan. May mga taong muling lumayo. Hindi dahil may galit, kundi dahil wala na silang nakikitang pakinabang. Hindi ako sinisi ng kahit sino, pero ramdam ko ang pagbabago sa hangin ng baryo. Parang muli akong naging anino, ngunit ngayon, ramdam ko na ang bigat ng pagiging mag-isa. Mas masahol pa roon ng sakit na unti-unting sumakop sa katawan ko. Hindi ito lagnat na may init o ubo na may tunog. Isa itong panghihina na hindi makita sa mata ng iba. Kapag naglalakad ako, nanginginig ang tuhod ko. Kapag nagsasalita, minsan ay nauubos ang boses ko. May mga gabing giniginaw ako kahit mainit ang hangin. Sinubukan kong magpatingin sa mga gamutan sa baryo pero wala siyang makita. Sinabi niyang pagod lang daw ako, kulang sa pahinga. Hindi ko na ipinaliwanag pa. Paano ko sasabihin ang isang sakit na walang pangalan sa mundo ng tao? May mga sandaling gusto kong bumalik sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig lang, kundi dahil sa takot. Takot na baka mas madali ang pagpanaw sa mundong hindi masakit ang katawan, hindi naluluma ang laman. Ngunit sa tuwing pumapasok ang pagnanasang iyon, naaalala ko ang gabing pinili kong manatili. Naaalala ko ang katahimikang minsang naging kanalungan. At kahit masakit ang kasalukuyan, may kakaibang katotohanan itong dala. Ang sakit na ito ay akin. Hindi hiniram, hindi ibinahagi. At sa sakit na iyon, may munting dignidad na matagal kong nawala. Dumaan ang mga araw na parang walang direksyon. Hindi ako makabalik sa dating sigla, pero hindi rin ako tuluyang bumagsak. Parang nakabunting ako sa pagitan ng paggaling at pagkawala. Sa mga sandaling iyon, tanging alaala niya ang bumabalik, hindi bilang anyo, kundi bilang pakiramdam. Ang katahimikang minsang naging kanlungan ay ngayon ay paalala ng presyo ng pagtakas. Hindi ko siya sinisi. Hindi ko rin sinisisi ang sarili ko. Sa halip, tinanggap ko na ang bawat pagpili ay may kapalit at ang akin ay ang mamuhay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Isang hapon habang nakaupo ako sa may bintana, napansin kong mas malinaw ang paghinga ko kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi ito biglang ginhawa, pero may bahagyang pagluwag. Parang matapos ang matagal na pag-iigting, may sandaling pahinga. Doon ko napagtanto na ang pagkawala ay hindi palaging katapusan. Minsan, isa itong mahabang paglalakad palayo sa maling landas. Hindi ko alam kung babalik pa ang dating lakas ko. Hindi ko ring alam kung may natira pang bakas ng ugnayan sa loob ko. Ang alam ko lang, ang bawat araw na ginugulot ko sa mundong ito ay may bigat ngunit may saysay. May mga gabi pa ring nagigising ako na may lungkot, pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ako hinihila ng presensya, hindi na rin ako tinatawag ng katahimikan. Ang mga panaginip ko ay pira-piraso, walang malinaw na mukha, walang tawag. At sa kawalan ng iyon, may puwang na unti-unting napupuno ng simpleng pag-iral. Paghinga, pag-upo sa araw, pakikinig sa tunog ng Mario. Maliit na bagay, ngunit akin. Sa puntong iyon, alam kong binabayaran ko pa rin ang presyo. Hindi ito isang bayad na minsanan, isa itong mahabang proseso ng pagtanggap. At habang tinatahak ko ang mga araw na walang katiyakan, may tahimik na pag-asa na sa dulo ng lahat ay may kapayapaang hindi nahihingi ng kapalit. Akala ko tapos na ang lahat, na ang katahimikan na bumalot sa mga araw ko ay hudyat ng ganap na paghihiwalay. Natutunan ko nang ngamuhay sa mabagal na oras, sa katawan na hindi na bumabalik sa dating lakas, sa mga umagang walang inaasahan. Kaya ng gabing iyon, hindi ako nagulat nang magising ako sa pakiramdam na may tumatawag, hindi sa pangalan, kundi sa alaala. Hindi ito panaginip na malinaw, walang larawan, walang tinig, isang hila lang sa dibdib na pamilyar.
Parang paalala ng isang pangakong hindi ko kailanman binigkas. Nakita ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko tinahak ng paa. Hindi ito kagubatan, hindi rin bukid. Isang bukas na espasyo na parang hamog ang sahig at liwanag ang hangganan. Walang itaas o ibaba, walang direksyon. Naandoon siya, hindi nakatayo, hindi nakaupo, parang bahagi ng liwanag. Mas payapa ang anyo niya, mas tahimik kaysa sa mga huling sandaling nakita ko siya. Walang lungkot sa mga mata niya, walang pag-aalinlangan. Parang matagal na niyang tinanggap ang mangyayari. Hindi kami agad nag-usap, walang pangangailangan. Sa katahimikan na iyon, ramdam ko ang bigat na matagal naming pinasan na unti-unting bumababa. Nang magsalita siya, hindi iyon pakiusap o paliwanag. Isang pasasalamat. Sinabi niyang ang pagpili ko ang nagtakda ng wakas na hindi masakit para sa aming dalawa, na ang pagtanggi ko ang nagbigay sa kanya ng dahilan para isara ang pintuan na matagal na niyang binubuksan. Hindi siya humingi ng tawad, hindi rin siya nagbigay ng pangako. Alam naming pareho na ang mga salitang iyon ay wala ng lugar sa sandaling iyon. Sinabi niya na may mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi para itama ang isang paglihis. Na minsan, ang pag-ibig ay nagsisilbing salamin, hindi tahanan. Sa kanya, ako ang naging salamin ng pagiging tao na sandaling nawala sa mundo nila. Sa akin, siya ang naging paalala na ang pagtakas sa sakit ay may presyong mas mabigat kaysa sa pagharap dito. Walang sisihan sa pagitan namin. May pag-unawa, tahimik at malinaw. Lumapit siya, hindi para hawakan ako, kundi para magpaalam. Ang liwanag sa paligid ay unti-unting kumitid, parang daan ng isinasara ng maingat. Sinabi niyang hindi na siya muling lilitaw, hindi sa panaginip, hindi sa alaala na may anyo. Ang maiiwan na lang ay ang aral, hindi ang presensya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang gaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi saya, kundi pagbitaw. Parang biglang hulinto ang paghila na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Bago tuluyang maglaho ang liwanag, sinabi niya ang huling bagay na kailangan kong marinig. Na ang pagiging tao ay hindi sukatan ng lakas o haba ng buhay, kundi ng kakayahang pumili kahit masakit. Na ang pag-ibig na may hangganan ay mas totoo kaysa sa pag-ibig na nagnanakaw ng sarili. Wala nang sumunod na salita, wala nang yakap. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Isa na lang itong pahinga. Nagising ako sa sarili kong higaan. Ang umaga ay dumarating ng dahan-dahan. Walang kakaibang tunog, walang lamig na gumagapang. Ang katawan ko ay mahina pa rin, pero may kakaibang linaw ang paghinga. Parang may naalis na tinik sa luog. Lumabas ako ng bahay at hinayaan ang araw na tamaan ang mukha ko. Hindi ito nagdala ng sigla, pero nagdala ito ng katiyakan. Tapos na ang pagdalaw, tapos na ang pagkalito. Sa mga sumunod na araw, napansin kong ang mga alaala ay hindi na bumabalik na may sakit. Naariyan pa rin ang mga gunita, pero parang larawan na nakasangit sa pader, hindi na humihila ng damdamin. At sa katahimikang iyon, natutunan kong ang pagsasara ay hindi palaging may ingay o luha. Minsan, isa lang itong malinaw na paalam na hindi na kailangang ulitin. Hindi na bumalik ang dati kong lakas. At tinanggap ko iyon ng walang hinanakit. May mga umagang mabagal pa rin ang galaw ko. May mga araw na kailangan kong umupo muna bago magpatuloy. Pero sa bawat paggising, malinaw na akin na ang katawan at isip ko. Wala nang paghila, wala nang bulong sa pagitan ng gising at panaginip. Ang katahimikan na dati puno ng presensya ay naging katahimikang may hangganan. At sa hangganang iyon, natutunan kong huminga ng buo. Unti-unti akong bumalik sa simpleng takbo ng buhay.
Hindi na ako naghangad ng dating sigla ng bukid, hindi na rin ako umasa sa mga biyayang bigla ang dumarating. Tinanim ko ang kaya ko lang alagaan. Tinanggap ko ang ani kung anuman ang ibigay ng lupa. May mga panahong kapos, may mga panahong sapat. Sa bawat araw na ganito ang daloy, mas lumilinaw sa akin na ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng nakuha, kundi sa kung ano ang hindi mo kailangang ipagpalit. May mga pagkakataon na may lumalapit na nagtatanong kung bakit tila nagbago ako. Hindi ko ikinukwento ang lahat. Hindi ko binabanggit ang pangalan niya. Hindi ko rin inilalarawan ang mundo niyang minsang naging kanlungan ko. Ang sinasabi ko lang ay may mga karanasang hindi dapat ulitin. At may mga pag-ibig na dumarating para ipaalala kung sino ka, hindi para kunin ka. May ilan na nakikinig, may ilan na tumatawa. Hindi ko sila pinipilit. Alam kong ang ganitong mga kwento ay nauunawaan lang ng mga taong handang tumingin sa sarili nilang hangganan. Minsan, may mga gabi pa ring tahimik ang hangin at malinaw ang buwan. Sa mga gabing iyon, hindi na ako nakararamdam ng pangungulila. Sa halip, may paggalang sa alaala. Hindi dahil nais kong bumalik, kundi dahil tinanggap ko na ang nangyari ay bahagi ng paghubog sa akin. Hindi ko ito itinuturing na sumpa. Isa itong babala na may kasamang aral. Na ang pagnanais na takasan ng sakit ay madalas humahantong sa mas malalim na sugat. Sa paglipas ng panahon, napansin kong mas malinaw na ang mga desisyon ko. Hindi na ako basta-basta nadadala ng pangako ng ginhawa o aliw. Natutunan kong tanungin ang sarili kung ano ang kapalit at kung handa ba akong ibigay iyon. Natutunan kong pahalagahan ang pagod na galing sa sariling sikap kaysa sa ginhawang walang paliwanag. At sa bawat tanong na sinasagot ko ng tapat, mas tumitibay ang pakiramdam na buo pa rin ako, kahit may kulang. May mga batang dumaraan sa bukid, nagtatawanan, walang alam sa mga hangganan ng mga mundo. Kapag nakikita ko sila, hindi ako natatakot para sa kanila. Alam kong darating ang oras na matututo rin silang pumili. Ang mahalaga ay may magpapaalala na ang mundo ay may mga bagay na kaakit-akit pero mapanganib. At may mga pag-ibig na hindi sinasadya pero hindi dapat patagalin. Kung may iiwan man akong mensahe, iyon ay hindi pananakot, kundi paalala ng pag-iingat. Ngayon, kapag tinatanong ko ang sarili ko kung nagsisisi ba ako, ang sagot ko ay hindi. May sakit ang dinaanan ko, may pagkawala, may panghihinayang, pero may malinaw na katotohanang kapalit. Natutunan kong ang pagiging tao ay hindi kahinaan. Ang pagtanda, ang pagkapagod, ang pag-iisa, ang paghilom ng dahan-dahan ay hindi kapintasan. Ito ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundong walang hangganan. Sa huli, ang natira ay isang payak na buhay na may kapayapaan. Hindi perpekto, hindi marangya, ngunit akin. At sa katahimikan ng bawat araw, malinaw sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihila palabas ng sarili mong mundo. Ito ang pag-ibig na hinahayaan kang manatili kahit masakit, kahit mabagal, kahit walang kaiyakan. Dahil ang buhay na may hangganan ay mas totoo kaysa sa pangakong walang katapusan. At sa pagpiling iyon, natagpuan ko ang sarili ko, buo. Kahit may bakas ng sugat, handang magpatuloy ng walang kailangang ipagpalit pa.